Milyon-milyong gastos, Paolo Avellino nais gawing Disney Princess si Kim Chiu sa kanilang kasal. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Usap-usapan ngayon sa social media ang nakakakilig na plano ni Paolo Avellino. Ayon sa chika, handa siyang gumastos ng milyones at sagutin ang lahat ng gagastusin sa kasal para lamang maramdaman ni Kim Chiu na isa siyang tunay na Disney princess. Ibang level ang pagmamahal ni Pao. Walang halong interes kundi purong pag-aalaga sa kanyang minamahal. Ang buong kwento, ang kwento ng pag-ibig na hindi pipirahan. Paolo Avellino at ang pangarap na kasal para kay Kim Chiu. Sa makulay at magulong mundo ng showbiz, bihira tayong makarinig ng mga kwento ng pag-ibig na tila hinango sa isang fairy tale. Madalas ang mga balita ay puno ng hiwalayan agawan o di kaya ay mga relasyong nababahiran ng interes sa pera. Ngunit kamakailan isang chika ang bumuhay sa pag-asa ng marami, lalo na ng mga tagahanga ng tambalang Team Pao. Ito ay ang usapan tungkol sa grandiosong plano ni Paolo Avellino sa kanyang napupusuang si Kim Chiu. Isang planong hindi lamang nagpapakita ng kanyang yaman, kundi pati na rin ang kanyang wagas at tapat na pagmamahal, ang pangarap na Disney Princess Wedding. Ayon sa mga kumakalat na balita at obserbasyon ng mga malalapit sa dalawa, tila desidido si Paolo Avellino na ibigay ang lahat para kay Kim Chiu. Ang sentro ng usap-usapan, ang nalalapit na preparasyon para sa kanilang kasal, kung saan handang gumastos ng milyon-milyon ang aktor. Ngunit higit sa nakakapuko ng damdamin ay ang detalye mismo. Si Paolo ang may gustong sumagot sa lahat ng gastusin. Sinasabing nais ni Paolo na maging mala Disney Princess ang atake ng kasal para kay Kim. Gusto niyang maramdaman ng actress na siya ay espesyal na siya ay reyna at hindi niya kailangang intindihin ang anumang aspeto ng pinansyal na gastusin. Sa kultura ng mga Pilipino at lalo na sa modernong panahon, kadalasan ay naghahatian ang mga magkasintahan sa gastos o di kaya ay nagiging praktikal. Ngunit sa kasong ito, tila nais ipadama ni Paolo na sa araw na iyon, ang tanging tungkulin lamang ni Kim ay ang maging masaya at damhin ang pagmamahal na matagal niyang inaasam. Isang pag-ibig na hindi namemerahan. Ang isa sa pinakamalakas na punto na tumatak sa puso ng mga netizens ay ang komentong hindi pipirahan. Matagal nang nasa industriya si Kim Chiu at sa kanyang mga nakaraang karelasyon o relasyon, hindi maikakaila na dumaan siya sa mga pagsubok kung saan minsan ay natatanong ang publiko kung tunay ba ang intensyon ng mga lalaki sa kanya o kung may halong interes. Ang kilos ni Paolo ay isang malaking sampal sa mga mapagsamantalang tao sa paligid. Ipinakita nito na si Kim ay minamahal ni Paolo, hindi dahil sa kanyang kasikatan o kayamanan, kundi dahil sa kung sino siya. Ang desisyon ni Paolo na siya ang gagastos sa lahat ay isang malinaw na pahayag. Mahal kita at kaya kong ibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo nang hindi umaasa sa iyong bulsa. Ito ang klase ng pagmamahal na matagal nang ipinagdarasal ni Kim. Isang pag-ibig na secure, tapat at protektado siya. Maraming nanay Pao o mga tagahanga ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Para sa kanila, deserve ni Kim ang makaramdam ng ganitong klaseng pagpapahalaga. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ng mga luha at ng mga pusong nasaktan, tila dininig na ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Si Lord ang gumawa ng paraan para magtagpo ang landas nila ni Paolo sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ang pagbabago ng pananaw ni Pao. Kung babalikan natin ang mga nakaraang interview ni Paolo, may mga pagkakataon na nasasabi niyang hindi siya gaanong naniniwala sa konsepto ng kasal. Siya ay kilala bilang isang taong praktikal, minsan ay misteryoso at hindi basta-basta nagpapadala sa agos ng emosyon. Subalit sadyang makapangyarihan ang pag-ibig kapag natagpuan mo ang tamang tao. Nang dumating si Kim Chiu sa buhay niya, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating lalaking mailap sa usaping forever ay siya na ngayon ang nagpaplano ng isang ingranding kasalan. Ang pagbabagong ito ay hindi pilit, ito ay kusa at natural na bunga ng pagmamahal. Pinatunayan ni Kim na kaya niyang buguin ang pananaw ng isang lalaki, hindi sa pamamagitan ng pamimilit kundi sa pamamagitan ng pagiging totoo at mapagmahal. Nakakatuwang isipin na ang isang taong sobrang praktikal ay nagiging galante at handang maglabas ng milyon kapag ang usapan ay ang kaligayahan ng taong mahal niya. Ipinakita nito na ang pera ay nagiging papel lamang kapag ang kapalit ay ang ngiti at kaligayahan ng iyong kabiyak. Sa diskusyon tungkol sa kasalang ito, hindi maiiwasang maikumpara ang sitwasyon sa ibang mga sikat na personalidad at vloggers. Marami tayong nababalitaan ng mga magkasintahan na nagpakasal sa halagang milyon-milyon na ang iba ay halos ibenta na ang buong buhay sa social media para lamang sa content.
ngunit kalaunan ay nauuwi rin sa hiwalayan. Ang kaibahan ni Kim at Paulo, ayon sa mga obserbasyon, ay ang kanilang pundasyon, ang pagiging low-key ni Paulo at ang pagiging bubbly. Pero sincere ni Kim ay lumilikha ng balansing relasyon. Ang planong panggastos ni Paulo ay hindi para sa views o para sa clout, kundi para sa personal na kasiyahan ni Kim. Ito ay isang mahalagang aral. Hindi nasusukat sa garbo ng kasal ang tatag ng pagsasama, pero kung ang garbo ay bunga ng wagas na pagbibigay at hindi ng pagpapasikat, ito ay may mas malalim na kahulugan. Nakakaloka ika nga ang mga gumagastos na milyon tapos maghiwalay din. Pero sa kaso ni Pao at Kim, marami ang naniniwala na ang gagastusin nilang milyon ay hindi mapupunta sa wala. Ito ay magiging simbolo na pagsisimula ng isang pamilyang binuo sa respeto at tunay na pag-ibig. Ang hinaharap ng Kim Pao, habang wala pang opisyal na petsa at detalye, ang mismong ideya na pinag-uusapan na nila ito at may ganitong klaseng dedikasyon si Paulo ay sapat na para kiligin ang buong bansa. Excited na ang lahat sa future ng dalawa. Ang kanilang tandem ay hindi lamang nagpapakita ng magandang chemistry sa screen kundi pati na rin sa totoong buhay. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga babaeng pagod ng umasa at natatakot nang magmahal muli dahil sa takot na pirahan o gamitin si Kim Chiu. Si Kim Chiu ang patunay na darating ang tamang lalaki, at para sa mga lalaking takot sa commitment, si Paolo Avellino ang patunay na kapag dumating ang tamang babae, mawawala ang lahat ng takot at mapapalitan ito ng kagustuhang ibigay ang lahat. Sa huli, ang milyon-milyong halaga ng kasal ay mawawala, ang pagkain ay mauubos at ang dekorasyon ng malalanta. Pero ang alaalang ipaparamdam mo sa iyong asawa na siya ay prinsesa at ang katotohanan pinili mong mahalin siya ng buo at walang pag-iimbot ay mananatiling magpakailanman. Naway maging maganda ang kanilang pagsasama at mamuhay sila ng masaya, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo at puno ng pagmamahal sa puso ng bawat isa. Sana nga ituluyan ng magbago ang lahat para sa ikabubuti at ang pag-ibig na nahanap nila sa isa't isa ay maging sandigan nila habang buhay. Sana ay mahanap nila ang kaligayahan na matagal na nilang inahantay para sa isa't isa, ang settlement na matagal na nilang pinaplano pero hindi nila mahanap kung saan sila dapat mag-settle. Para naman kay Kim na marami ng experiences na nangyari sa kanyang buhay tungkol sa pag-ibig at pagmamahal, mga lalaking kanyang nasa lumuha na hindi naman naging matagumpay. Sana sa piling ni Paulo ay mahanap na niya ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pag-ibig na dapat ibinibigay sa kanya nang walang hinihiling ka na kapalit, tulad ng mga lalaking kanyang naiibigan noon na kung saan puro siya bigay ng bigay. Dito kay Paulo sana mahanap na niya ang pag-ibig na kung saan hindi lang siya puro bigay kundi meron din siyang natatanggap, tulad ng pag-ibig na ibinibigay ni Paulo na puro bigay ng bigay din para kay Kim. Sana panghabang buhay na ito